Napansin ng isang lalaki ang isang kakaibang bagay habang sakay ng eroplano. Unti-unting nangingitim ang sarili niyang mga kuko. At bilang isang doktor, agad niyang napagtanto na babala ito ng matinding kakulangan ng oxygen sa puso at baga. Ngunit bago pa siya makaisip ng paraan, ang bote ng tubig sa tabi niya ay mabilis na naipit. Pati ang baso sa mesa ay nagsimulang manginig. Agad na napansin ng flight attendant na si Lisa ang panganib. At umupo siya sa pinakamalapit na upuan. Sumigaw siya na bumalik ang lahat sa upuan at magsuot ng seatbelt. Ngunit huli na ang lahat. Nasalubong ng eroplano ang napakalakas na turbulence at nagsimulang umuga. Ang mga pasaherong walang seatbelt ay inangat patungo sa kisame ng eroplano. Maraming bagahe ang sunod-sunod na nahulog. Ang biglaang aksidente ay nagdulot ng matinding takot sa lahat. Mahigpit na hinawakan ng lahat ang sandalan ng upuan. Umaasang walang masamang mangyayari. Hindi nagtagal ay umabot sa kritikal na antas ang presyon sa loob ng cabin. Mabilis ding nagsuot ng oxygen mask ang kapitan. Isa-isang bumagsak ang mga oxygen mask sa cabin ng pasahero. Agad itong sinuot ng lahat upang makakuha ng oxygen. Ngunit ang hindi alam ng lahat, may isang pasahero na nasa banyo sa sandaling iyon. Dahil sa matinding pagyanig ay hindi niya mabuksan ang pinto ng banyo. Nang sa wakas ay mabuksan niya ito. Nanghina siya dahil sa matinding kakulangan ng oxygen. At bumigay ang kanyang mga binti hanggang sa mawalan siya ng malay. Sa kabutihang palad ay hindi nagtagal. Unti-unting naging matatag ang paglipad ng eroplano. Naramdaman din ng lahat na mas gaman ang kanilang paghinga. Nalis din ng kapitan ang kanyang oxygen mask. At agad na ginamit ang anunsyo upang pakalmayan ang mga pasahero. Paliwanag niya na dahil sa malakas na turbulence kanina, nasira ang isang silang gasket ng cabin. Kaya nagkaroon ng emerhensyang pagkawala ng cabin pressure sa mataas na altitude. Agad niyang ibinaba ang altitude ng eroplano. At bumalik na sa normal ang presyon ng cabin. Nang marinig ito mula sa kapitan, doon lamang inalis ng lahat ang oxygen mask habang nanginginig pa sa takot. Doon lamang napansin ni Lisa ang pasaherong nakahandusay sa banyo. Agad niya itong sinuutan ng oxygen mask. Sa kabutihang palad ay hindi nagtagal ang kakulangan niya ng oxygen. Matapos ang tuloy-tuloy na paghinga ng oxygen ay ligtas siyang nagkamalay. Nang akala ng lahat ay tapos na ang panganib, isang lalaking nakasuot sa cabin ang biglang nahirapang huminga. Naramdaman ni Lisa na may mali, at mabilis siyang lumapit upang tingnan ang kalagayan. Ngunit ang lalaking nakasuot ay buong katawan ng nanginginig. Sa sobrang pagkabahala ay nagtanong si Lisa sa intercom kung may doktor sa eroplano. Pagkatapos ay kinuha niya ang first aid kit at lumapit sa lalaki. Ngunit mas kritikal ang sitwasyon kaysa sa inaakala. Biglang ipinasok ng lalaking nakasuot ang kanyang kamay sa bibig. Sa susunod na sandali ay bumulwak ang makapal na dugo. Sa sandaling iyon ay tumayo ang doktor na si Dashan upang tumulong. At si Nick na nakarinig ng anunsyo ay agad ding dumating. Ngunit muling nagkaroon ng matinding kumbulsyon ang lalaking nakasuot. Parang isang bangkay na hindi mapigilan. Hindi ito nagtagal. Namumutla siya at tuluyang bumagsak ng walang lakas. Napilitan ng lahat na buhatin siya papunta sa bahagi ng kusina ng cabin. Agad namang nagsagawa ng first aid si Nick. Samantalang si Dashan ay nagsagawa ng artificial respiration. Ngunit sa kasamaang palad ay tuluyan nang namatay ang lalaking nakasuot. Wala ring magawa si Nick at Dashan. Walang magawa si Lisa kundi ipaalam ang nangyari sa kapitan. Matapos magulat ang kapitan sa punong tanggapan. Dahil hindi pa malinaw ang sanhi ng pagkamatay. Upang maiwasan ang panik, inilipat ng crew ang mga pasahero sa ikalawang palapag pababa sa bakanteng upuan sa unang palapag. Samantalang ang bangkay ay inilagay sa bakanteng ikalawang palapag. Sa sandaling ito ay nagsimulang mag-alala ang asawa ni Dashan. At sinisi ang padalos-dalos na pag-artificial respiration ng kanyang asawa. Paano kung may nakahahawang sakit ang lalaking nakasuot? Ngunit ang kakaibang babae sa tabi nila ay walang pakialam. Sa tingin niya ay hindi naman malaking bagay ang kamatayan. Nang dumaan ang bangkay sa tabi niya, hinaplos pa niya ng kamay ang balat ng lalaking nakasuot. At halatang nasisiyahan siya sa pakiramdam. Samantalang ang lalaking may mahabang buhok sa unahan. Hindi sinasadyang nakita niya ang gintong relo sa kamay ng lalaking nakasuot. Dahil sa kasakiman ay nagkaroon siya ng masamang balak. Hindi nagtagal ay inilipat ng crew ang bangkay sa ikalawang palapag. At itinali ito sa upuan gamit ang seatbelt. Ang bakanteng paligid ay lalong naging nakakatakot. Agad ding umalis ang mga flight attendant sa ikalawang palapag. Inakala ng lahat na doon na matatapos ang insidente. Hindi nila alam na mas kakaiba pa ang susunod na mangyayari. Sa tuwing naiisip ng asawa ni Dashan ang kanyang asawa, na nag-artificial respiration sa lalaking nakasuot ay nasusuklam siya. Magulo ang isip niya habang tinitingnan ang kanilang wedding photos. Ngunit nang mag-black screen ang laptop ay may lumitaw na kakaibang anino. Bigla siyang lumingon, ngunit wala siyang nakita sa likuran. Kasabay nito, hindi na napigilan ng lalaking mahaba ang buhok ang kanyang pagnanasa. Nasilaw sa pera ay sinigurado niyang walang tao sa paligid. Palihim siyang umakyat sa ikalawang palapag ng cabin. Kahit madilim at nakakatakot ang paligid, hindi siya natinag dahil sa kasakiman. Nigilan niya ang pagkasuklem, at hinubad ang gintong relo mula sa kamay ng lalaking nakasuot. Hindi pa roon natapos, sa sobrang tapang ay naglabas pa siya ng cellphone para mag-video. Ipinagyabang ang kanyang nakuha, hindi niya napansin na unti-unting gumagalaw ang ulo ng bangkay.
Kasunod nito ay walang ingat niyang inalis ang takip. Ang nakita niya ay tuluyang nagpaihi sa kanya sa takot. Sa kabilang banda ay sinubukan ng kapitan na makipag-ugnayan sa lupa. Ngunit putol-putol ang signal at hindi makakonekta. Unti-unting nakaramdam ang kapitan ng masamang pakiramdam. Sa sandaling ito ay nakaranas din si Nick ng kakaibang pangyayari. Biglang naglabo ang monitor sa harap ng kanyang upuan. Agad niyang nakita sa pakpak ng eroplano ang isang kakaibang nilalang na hugis tao na papalapit sa kanya. Mahinang narinig pa niya ang salitang saklolo. Habang tinitingnan niya ito ay lalo siyang nahuhumaling. Ngunit naputol ang lahat nang tanungin siya ng kanyang asawa. Pagtingin niyang muli ay normal na ulit ang screen. At sa panig naman ni Lisa ay nakaranas din siya ng kakaibang pangyayari. Malabo niyang nakita na tila may lumilipad sa labas ng bintana. Kaya lumapit siya upang tingnang mabuti. Laking gulat niya nang may isang fighter jet na kasabay ng paglipad. Sa dami ng taon niya sa trabaho ay hindi pa niya ito naranasan. Sa sandaling iyon ay nagbahagi rin ng kakaibang bagay ang kasamahan niya. Dahil may isang pasahero na matagal nang nawawala. At ang pasaherong iyon ay ang lalaking mahaba ang buhok. Naguguluhang nagtanong si Lise sa katabing pasahero. Makikitanong lang. Alam mo ba kung saan pumunta ang pasaherong nakaupo roon? Lumipat ba siya ng upuan? Umakyat siya sa itaas. Sa itaas, bagamat hindi malinaw kung ano ang pakay niya sa ikalawang palapag. Ngunit dahil sa profesional na tungkulin, nilakasan nila ang loob na umakyat sa ikalawang palapag. Ngunit wala silang nakita kahit sino. Ni anino ng lalaking mahaba ang buhok ay wala. Mas nakakatakot ay pati ang bangkay ay tuluyang nawala. Nanlamig ang pakiramdam nila at nagpa siyang umalis. Inakala nilang kalokohan iyon ng lalaking mahaba ang buhok. At palihim niyang itinago ang bangkay. Pinagbigay alam nila sa kapitan ang lahat ng kakaibang nangyari. Iniutos ng kapitan na kailangang mahanap ang bangkay. Wala silang magawa, kaya palihim silang nagsagawa ng masusing paghahanap. Hindi nila alam na ang pag-uusap ni Lisa at ng kapitan ay malinaw na narinig ni Nick na nasa labas. Habang abala ang mga flight attendant sa paghahanap, lumapit si Nick sa kanyang asawa, at ikinwento ang lahat ng kanyang nalaman. Nagkataong narinig din ng mag-asawang Dashan ang usapan. Sa pagsasama-sama ng mga kakaibang pangyayari, napagtanto nilang lahat ito ay nagsimula matapos mamatay ang lalaking nakasuot. Hinala ni Nick na tiyak na may ugnayan ang dalawang ito. Sang-ayon din ang asawa ni Dashan, dahil nakakita rin siya ng kakaibang anino. At upang matuklasan ang pinagmulan ng lahat ng ito, kailangan nilang alamin ang tunay na pagkakakilanlan ng lalaking nakasuot. Agad na nagkasundo ang apat. Unang hakbang ay suriin ang mga gamit ng lalaking nakasuot, kaya nagbalak silang palihim na kunin ang kanyang bagahe. Akala nila ay walang makakapansin. Hindi nila alam na nakikita pala ito ng kakaibang babae mula sa malayo. Naghahalongkat sila ng todo, at may natuklasan nga, nakakita sila ng maraming glass tube. Sa loob ay may mga buhok na selyado, at may nakasulat pang mga pangalan. May isa pang lalagyan na may kemikal na maaaring magdulot ng kanser. Bagamat kakaiba ang mga gamit na ito, hindi pa rin nila may ugnay ang mga ito sa mga nangyayari. Nang wala na silang maisip, pumasok ang kakaibang babae na may hawak na misteryosong kahon. Aliwanag niya na noong sumasakay sila, hindi sinasadyang nakita niyang inilagay ng lalaking nakasuot ang kahon sa ilalim ng upuan. Mukhang napakahalaga sa kanya ang kaong iyon. Hinala ng kakaibang babae na may nakatagong sikreto sa loob. Ngunit nang handa na silang buksan ang kandado, pumasok si Lisa at pinigilan sila. Ipinaliwanag nilang gusto lang nilang alamin ang katotohanan. Ngunit mariin silang tinanggihan ni Lisa. Walang sino man ang may karapatang galawin ang gamit ng iba. Wala silang magawa kundi umalis na dismayado. Ngunit bago umalis ay palihim na nakuha ni Nick ang kahon. Upang mabunyag ang pinagmulan ng kababalaghan, pinwersa niyang buksan ang kahon. Hindi niya inasahan na isang misteryosong manika ang nasa loob. May kasama pa itong detalyadong paliwanag. Sabi ng kakaibang babae ang manikang ito ay sumasagisag sa kamatayan. Mukhang isa palang doll designer ang lalaking nakasuot. Samantala, halos mabaliw si Lisa sa pag-aalala sa pagkawala ng bangkay. Hinanap niya sa buong cabin ngunit wala ni Anino. Bigla niyang naalala na may isa pang lugar, ang cargo hold kung saan inilalagay ang checked baggage ng eroplano. Matapos pag-isipan ng mabuti, nagpa siya si Lisa na bumaba mag-isa upang maghanap. Samantalang ang kasamahan niyang si Xiaomei ang magbabantay sa bakana, para sakaling may bigla ang mangyari. Kakababa pa lamang niya, nakararanas agad ang eroplano ng matinding pagyanig. Maraming bagahe ang nagkalat sa sahig. Nang siya ay tumayo upang tumingin, nakita niyang ang bagahe ng lalaking nakasuot ay nahulog sa harapan niya. Dahil sa pag-usisa ay nagpa siya siyang tingnan kung ano ang lihim sa loob. Sa loob ng cockpit, patuloy na hindi makontak ng kapitan ng lupa. Habang inaayos niya ang mga instrumento, may naramdaman siyang parang may pumasok sa cockpit, kaya dahan-dahan siyang lumingon. Samantala si Xiaomei ay nakapansin ng makapal na usok sa ilalim ng cargo hold, kaya siya ay yumuko upang silipin.
Isang malaking kamay ang biglang sumunggab sa kanya. At mabilis na kumalat pa itaas ang usok. Nang wala na siyang matakbuhan, biglang umatras muli ang usok. Sakto namang umakyat si Nick at ang iba nang marinig ang ingay. Doon lamang nakahinga ng maluwag si Xiaomei. Ngunit biglang isang malaking kamay ang humila sa kanya papasok sa dilim. Nagkanya-kanya ng takbo ang lahat sa sobrang takot. Sa gitna ng gulo ay napansin nilang bukas ang pinto ng cockpit. Pagpasok nila, nakita nilang patay na ang dalawang piloto na may suot na mask. Sa takot ay naghanap sila ng ibang pasaherong maaaring tumulong. Habang tumatakbo ay natisod si Nick sa isang bagay. Pagtingin niya, ito pala ang babaeng dati nang nahimatay sa banyo, na ngayon ay patay na rin sa loob ng banyo. Ngunit mas nakakapangilabot pa ang tanawin sa cabin. Lahat ng pasahero ay nakaupo at hindi gumagalaw. Mukhang matagal na silang patay. Hindi makapaniwala ang mga nakita nila. Lumabas ang katotohanan na noon pang nakaraang insidente. Dahil hindi agad ibinaba ng kapitan ang altitude. Namatay ang lahat dahil sa kakulangan ng oxygen. At ang dahilan kung bakit ganito ang kanilang nakikita, ay dahil may mga hindi pa matanggap si Nick. Ayaw nilang harapin ang katotohanan sila ay patay na. Patuloy silang lumalaban ng walang saysay. Kaya pinili ng kamatayan ang ganitong paraan. Sa sandaling iyon ay bumalik sa normal ang mga monitor sa cabin. Ipinapakita sa balita ang aksidenteng ito. Lumabas na ang eroplanong papuntang Tokyo. Ay nakaranas ng bihirang matinding turbulence sa mataas na altitude. Dahil dito ay nasira ang isang silang gasket ng cabin, na nagdulot ng depressurization sa loob ng eroplano. At nagmalfunction din ang sistema ng oxygen. Ilang minuto lamang ang itinagal ng supply ng oxygen. Sa pagkawala ng oxygen, hindi nagtagal ay namatay ang lahat dahil sa kakulangan ng hangin. Agad ding nagpadala ang autoridad ng fighter jet upang siyasatin. Ito ang dahilan kung bakit nakita ni Lisa ang fighter jet sa labas. At mula sa pananaw ng fighter jet, walang anumang palatandaan ng buhay sa loob ng eroplano. At ang gasolina ng eroplanong ito ay malapit ng maubos. Ito ay malapit ng bumagsak sa karagatang Pasipiko. Habang pinapakinggan ang mga salitang puno ng kawalan ng pag-asa, sa wakas ay binitawan na rin ng lahat ang paglaban. Tahimik nilang hinarap ang katotohanan. Sa yakap ng isa't isa ay unti-unting nilamon ng dilim.